Magandang araw po sa inyong lahat. Bali ito pong lesson na ito ay makakatulong po sa inyo para masabi niyo po yung ideya niyo ng eksaktong-eksakto sa English. Okay? Bali ito pong salitang ito ay makakatulong sa inyo kaya sana tandaan niyo na ito pong salitang ito, isang salita lamang po ay makakapagbigay po sa inyo ng iba't ibang mensahe sa English. Okay? Bali yung ideya na gusto kong i-English dito po sa ating lesson ngayon ay gusto mo sabihin na ikaw ay kailangan mo ng tao. Okay? Kailangan mo ng tao na gagawa noong action na iyon na ang magbebenepisyo ay patungo sa'yo. Ulitin ko, ikaw ay nangangailangan ng tao na yung taong iyon ay gagawa ng aksyon na kung saan ay kapag ginawa niya yung naturang aksyon na iyon, ikaw ang magbebenepisyo. Okay? So, gagawa po tayo ng ganong klaseng ideya gamit po lamang ang dalawang salita. So, paano kaya yon? Di ba? Yun ang malaking tanong. So, dito sa lesson na ito, malalaman nyo po yon. At sana, tandaan nyo rin po yung mga salitang ipatatanda ko sa inyo kasi yun po ay gamitin. Okay? So, ngayon, kung mapapansin nyo, napaka-importante, di ba? Hindi nyo masasabi sa English yung naturang mensaheng iyon kung hindi nyo ito malalaman. Okay? So, ang ituturo ko po sa inyo ay ang paggamit ng get. Okay? Ngayon naman po, mayroon na naman po tayong panibagong malalaman sa get. Bali yan po ay na-discuss ko na nitong nakaraan lang. Ngayon ay pinagpapatuloy ko lang kasi meron pa po kayong kailangan na malaman. Ang get po ay maaari po natin gamitin bilang passive voice. Na ang ibig sabihin ng passive voice ay sinasabi nitong get na yung action ay hindi ikaw ang gagawa, kundi ibang tao. Na kapag ginawa nung ibang tao yung naturang aksyon, ikaw ang magbebenepisyo o ikaw ang maapektuhan. Yun yung ibig sabihin ng passive voice. Okay? So, ang get maaaring gamitin bilang passive voice. At ang get po ay sinasabi rin po niyan na merong pagbabago na mangyayari. Pagbabago sa iyong estado o state. Katulad po nito, magpakuha ka sa trabaho. Okay? Magpakuha ka sa trabaho. Ibig sabihin, wala kang trabaho, tapos magkakaroon ka na magpapakuha ka na sa trabaho para magkaroon ka ng trabaho. Mula sa walang trabaho, magkakaroon ka ng trabaho dahil nagpakuha ka doon sa employer. Siya yung nakatulong sa'yo para kuhanin ka sa trabaho. Yun yung state. Okay? Magpakuha ka sa trabaho. Get hired. Okay? So, sa English, dalawang salita lamang po itong magpakuha ka sa trabaho. Isipin nyo naman po, kung hindi nyo alam yung paggamit ng get, paano nyo ma-i-English ito ng eksaktong-eksakto sa ideyang gusto nyang ibigay. Gamit lamang po ang dalawang salita. 'Di ba? Ganun ka-importante itong lesson natin ngayon, 'di ba? Tapos, kung mapapansin nyo, yung mga naka-highlight po dito ng mga salita, itong get hired, get promoted, get paid, get elected, get vaccinated, get healed, yan po ay patungkol sa state. Okay, ibig ko sabihin sa state, kasasabi ko lang sa inyo, may mababago. Okay? At ang halimbawa ko nga ay wala kang trabaho, magkakaroon ka ng trabaho. O kaya ito, magpataas ka ng posisyon, get promoted. Mula sa mababang posisyon, biglang tataas na yung iyong posisyon. Gawa ng ibang tao. Siya yung aaksyon na magkakaroon ka ng benepisyo o ikaw ang maapektuhan. Kasi nga naka-passive voice tayo. Magpabayad ka
mula sa hindi ka nababayaran, mababayaran ka. Yun yung state. Okay? Ngayon, meron pa pong ibinibigay na ideya itong get. At yun ay yung sinasabing action na nai-discuss ko na nitong nakaraan lang, itong state at action, di ba? Inuulit ko lang ngayon. Pero may kasama na nga po tayong passive voice. So, yung action naman dyan ay, ang ibig sabihin niyan ay ikaw ay gagawa ng aksyon yung tao na kung saan ay talagang aksyon kasi ire-rescue ka, sasagipin ka. Okay? O itong get found, magpatagpo ka. Ito, magpatagpo ka, get found. Magpaligtas ka, get saved. Magpahuli ka, get caught. Gagawa ng aksyon yung tao para lang maisagawa itong mailigtas ka, para matagpuan ka, para mahuli ka, para masagip ka, para magamot ka, para mabinyagan ka. Ganun po. So, yan yung action naman. So, ngayon, tatlong bagay yung gusto ko ipatanda sa inyo gamit ang get. At yun ay, ang get ay maaaring gamiting passive voice. Tapos ang get ay maaaring ang gustong ibigay na ideya ay state, patungkol sa state, pagbabago, o kaya yung action. So, ngayon, na nakuha nyo na ang gamit ng get, makakapag-English po talaga kayo na kung saan ay yung eksaktong ideya na gusto nyong ibigay. Kapag kayo po ay gagamit ng passive voice na patungkol sa state o passive voice na patungkol sa action. Kaya itinuturo ko rin po sa inyo ito o ipinagpatuloy ko ang pagtuturo ng get. Okay? So, ang pinaka-the best din po dito ay tandaan nyo na ito. Itong get hired, get promoted, get paid, para kung ang gusto nyo mang ibigay na ideya ay patungkol sa passive voice na patungkol sa state o action, may English na po agad. Di ba po ba? So sana tandaan nyo po lahat ng ito at yung kung paano ba gamitin ang get para talagang alam na alam nyo yung pagkakagamit nyo sa bawat salita na ibinibigay nyo sa inyong mensahe sa English. Okay? So, ipinagpapatuloy ko lang po yung dalawang salita lamang po, makakapag-English na kayo. At napakarami na po nating videos na ginawa. Kaya sana panoorin nyo naman po yung iba para mas humusay pa po kayo. Okay? At maraming salamat nga pala po sa mga nagsasubscribe sa ating page para makapagbigay po ng tulong. Napakalaking bagay po noong ibinibigay nyo na tulong sa buwan-buwan po. At saka maraming salamat nga din po pala doon sa magbibigay po ng send a gift gamit po ang star. Na matatagpuan nyo po itong star icon dito po sa comment section natin. At doon nga pala po sa gustong magbigay ng tulong gamit po ang Shopee, pwede nyo pong gamitin itong ating Shopee affiliate link na i-click nyo lang po itong ating banner o itatap. Pupunta na po kayo doon sa Shopee. Tapos, pag bumili po kayo ng item, mapa-item natin dito sa page na katulad po nitong notebook o yung item na gusto nyo, ay makakapagbigay po ng commission po sa ating page na maaaring makapagbigay ng piso, 2 o 3. At sana naman po paramihin po natin ang mga members po natin dito sa ating page gamit po ang like and share. So mag-aral ng maigi po at maraming salamat po.